Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, nandito na naman tayo sa ating place. Kasi dito medyo tahimik, medyo hindi malakas yung hangin, ha? At wala nga ng tao na pwede makaistorbo sa atin. Tulog pa yung mga tao dyan, eh. So, nakatira dito mga kwento, mga Pilipino, mga Vietnamese, mga Brazilian, yan. So, halo-halo, kanya-kanyang kwarto yung mga yan. So, ngayon mga kwento ay gagawa tayong reaction video tungkol sa kung worth it pa daw ba ang makapagtrabaho o sulit pa daw ba ang magtrabaho o magbalak ng mag-apply dito sa Japan ngayong 2024. Kasi mga kwento nung way back 2021 ang palitan po kasi noon ay nasa 46, 47, 48. Yan po naglalaro lang po dyan. So kung magpapadala ka po ng 10 lapad noon, nasa almost 46, 47, 48,000 sa Philippine money. So ngayong 2024, ang palitan po ngayon ng yen to peso ay bumagsak po siya as of today, 36.70 ang palitan ngayon dito sa amin. So napakalaki po nung nawawala. Kung baga, noong 2021, kung nagpapadala ako ng 10 lapad, ay inabot nga ng gano'n, 46, 47, 48,000. Yung 10 lapad ko ngayong 2024, April 2024, ang inaabot na lang po ay 36,700, yung 10 lapad. So, medyo malaki po yung nawawala. Halos 12,000 ang nawawala po sa amin ngayon dito sa palitan ng yen to peso pagka may magpapadala ng 10 lapad. Kung kayo po ay isang trainee visa o SSW na pipirma dyan sa atin sa Pilipinas na kadalasan yung pinipirmahan ay kadalasan namin pinipirmahan ay yung malinis na 11 or 12 na lapad at depende pa rin po yan sa inyong pasok. Yun po kadalasan pinipirmahan talaga ng mga trainee visa dito sa Japan eh, yung 11 or 12 na lapad. Kung kayo po ay papasok ng Lunes hanggang Biyernes tapos wala kayong Sabado at wala kayong overtime, pang umaga kayo, yan po, pwede nyo kitain yung 11 or 12 na lapad. Depende po yan sa araw ng pasok ninyo. Minsan 20 days lang, 22 days, mga ganyan po. Naglalaro sa 10 hanggang 12 na lapad. Yan po ang kadalasang pinipirma, kadalasang sinasahod ng isang kagaya kong training visa dito sa Japan. Hindi po kami mga nikichin, hindi kami mga engineer, hindi kami mga health worker, hindi kami yung teacher. Yan. Marami pong pumapasok na visa, category ng visa dito sa Japan, pero marami pong pagkakaiba ng pasahod about sa ganyan, sa mga category. Hindi po pare-parehas ng, hindi po porket OFW ka dito sa Japan, ay pare-parehas na ho yung sinasahod namin dito. Kung kayo po ay trainee yan sa Pilipinas, kung kayo ay magdadaan sa agency, mag-aaral ni Hongo, under kayo ng agency, yan sa agency sa Pilipinas, so tatawagin po kayong trainee visa. Yun po ang tawag sa atin. Yun po ang magiging pathway natin para makatungtong dito sa Japan. Yung tatawag nilang trainee visa. So, bakit nga ba trainee visa? Kasi ang kontrata lang po natin dito ay depende po sa company. Kung minsan, 1 hanggang 3 taon. Minsan, 3 hanggang 5 taon. Yun po ang kadalasang pinipirmahan ng trainee visa dito sa Japan. Balik po tayo sa kung worth it pa daw ba talaga ang magtrabaho. Sulit pa daw ba? Dahil nga sa katabuan mong sa Saudi 12 na lapad, magkano sa Philippine money is almost 40,000. 40,000 tapos 12 na lapad. Yung 12 na lapad, babawasan pa ngayon ng allowance mo ng 3, kamo na lang 3 lapad kada buwan. So pwede na ho yun. 3 lapad kada buwan. O matitira sa'yo ng 9 na lapad o 8 lapad na lang. So magkano sa Philippine money yun? Pwede kayo magpadala ng 25,000 hanggang 28,000. Na walang overtime, walang Sabado at pang umaga po kayo. Pwede nyo kitain yun, 28,000. Pwede nyo padala sa Pilipinas. 25 to 28,000. Ngayon, kung kayo ay minamalas-malas pa at napunta kayo sa company na mahina, medyo laging undertime, pasok kayo ng Lunes, Merkules, Biyernes, ganyan, kulang sa araw. So, meron pong mga company talaga dito na ang binabayaran lang yung kung anong araw yung pinasok nyo. Meron po talaga ganong company dito. Nakadepende sa araw na pinapasok ninyo, yung sahod ninyo. Hindi ho lahat ng company dito ay malalakas. May sadyang malakas at may sadya po talagang mahihina. Yun po ang katotohanan sa pagpapasahod o sitwasyon ng mga company ngayon dito sa Japan. Lalo't mahina na company mo, tapos wala ka pang overtime, tapos sasabay pa yung napakababa na palitan. So medyo talagang madidismaya yung mga Pilipino na nagtatrabaho or OFW dito sa Japan, kaya siguro sila nakakapag-post ng ganyan na kung worth pa daw ba o sulit pa daw ba ang magtrabaho dito ngayon dito sa Japan.
So, in-explain ko lang, hindi ko discourage yung mga nag-a-apply. Gusto ko lang din maging handa kayo na iwasan ho ninyo o tawag dito, para aga pa lang ay malaman nyo na ganito ang talagang senaryo ngayon dito sa Japan. Nasanay lang po talaga tayo na yung sinasabi nila na Japan ay sagot sa kahirapan, Japan ay siguradong yayaman. So, nasanay lang po tayo ng ganong mga pananalita nila, yung mga yung tawag to, mga parang mayroong basta yung ganon. Tapos syempre yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, tropa mo, iisipin nila talaga pag nagpunta ka ng Japan ay 100,000, 120,000, 150,000. So way back 2017, 15, 16, 17 at nag-overtime ka ng 2 oras at meron kang Sabado, siguro kaya mo kitain yung 120, 150,000. Totoo po yun. Pero sa ngayon po, at lalo 30 visa lang tayo, naku, huwag po tayo masyadong mag-expect na ganun kalaki ang kikitain nyo dito sa Japan. Ang mahal po lang talaga ng bilihin ngayon dito sa Japan. Wala pong libre at wala pong mura. So talagang pagka nandito kayo, talagang yung kamao nyo, kapit talaga sa... Kaya wag po tayo masyadong mag-expect. So ngayon, kung ako po ang tatanungin nyo kung worth it pa ba o sulit pa ba ang magtrabaho ngayon dito sa Japan, ang sagot ko po dyan ay sulit na sulit pa rin po dahil hindi ko pa rin po kayang kitain yung kinikita ko dito dyan sa Pilipinas. Hindi ko lang minamaliit yung pasahod ng ating gobyerno sa mga empleyado o anumang staff, anumang trabaho mo ang meron dyan sa Pilipinas. Pero kung i-compare ko pa rin, yung trabaho ko ngayon dito at yung sinasahod ko ngayon dito kada buwan ay medyo malayo pa rin po dahil hindi ko pa rin kayang kitain hindi ko pa rin kayang talagang kitain yung kinikita ko sa Pilipinas. Kung kayo po ay sumasahod sa Pilipinas ng 40,000 kada buwan, so may advice ko lang siguro sa inyo na kahit na hindi na ho kayo umalis ng Pilipinas, at least kasama nyo, pamilya nyo, buo po kayo. Pero kung kayo po ay kumikita ng 20,000 pababa, sasuggest ko lang po sa inyo na try nyo mag-apply sa Japan at masasabi nyo sulit na sulit pa rin po ang magtrabaho ngayon dito sa Japan. Dahil sa sahod ko ay hindi pa rin nagugutom yung pamilya ko at nabibigay ko pa rin yung mga pangangailangan nila, napag-aaral ko pa yung mga anak ko, nabibilang ko pa rin sila ng damit. At kahit papano ay nakakaipon pa rin tayo kahit paunti-unti. Ako yung mga nagsasabi na hindi na sulit, hindi na worth it at uuwi na sila. So Diyos ko, isipin niyo po muna ng 1,000 times yung kung paano po yung hirap na pinagdaanan nyo nung nag-apply po kayo dito sa Japan. Simula nung nag-ayos kayo ng mga papeles nyo, simula nung bumiyahe kayo ng ilang beses, paulit-ulit sa mga agency hanggang sa maselect kayo, hanggang sa tapos bigla niyong bibitawan, halos kaliwat kanan po yung utang ninyo dyan nung bago tayo umalis. Halos dugot pawis po yung pinuhunan ninyo sa pag-apply para makapunta lang dito sa Japan. Dahil lang ba sa pera kaya tayo pupunta ng Japan? Di ba dahil sa pangarap natin na makapunta at makatungtong at masilayan ang ganda ng Japan? So mga kakwento, sa mga nag-a-apply, ituloy nyo lang po yan. Ako na kung nagsasabi, ituloy nyo lang po yung pag-a-apply nyo. Huwag ko kayong maniwala sa mga hindi na worth it, ituloy nyo lang po dahil napakalaking bahagay kapag kayo po ay natapos ng kontrata dito sa Japan at gusto nyo pong move forward sa mas malaking bansa. Napakalaki po ng maitutulong ng experience nyo pag kayo ay natapos ng kontrata nyo dito sa Japan. Kasi sa totoo lang po ang mga ibang employer talagang pagdating sa Japan, alam nilang mahirap pasukin ang Japan. Alam nilang ng high standard sa pagdating sa mga experience ang Japan. Kaya malaki po ang chance po talaga na kung kayo po ay natapos dito at mag-apply po sa another country, kagaya ng Canada, ng New Zealand, ng Australia. So malaking factor o malaking porsyento na kayo ay maselect ng mga employer ng mga ganyang bansa dahil nga dito sa experience nyo sa Japan. Kaya para sa akin talaga sulit na sulit yung kagaya ng sinabi ko na hindi pa rin nagugutom yung pamilya ko at nabibigay ko pa rin yung pangangailangan nila at napakaganda po ng Japan. Isa po talaga ito sa pinapangarap kong bansa na mapuntahan. Kaya kung ang magipalitan man ay 30 na lang, wala problema sa akin. Nadidiretso pa rin po ako sa pagtatrabaho dito sa Japan. Tatapusin ko pa rin kontrata ko kung maaaring bumalik pa, babalik pa ako. Malay nyo naman bukas makalawa biglang magbago yung palitan ng yen to peso, di ba? Malay nyo bukas makalawa yung company nyo biglang magkaroon ng overtime. Biglang lumakas, magkaroon ng Sabado. Kaya hindi ho natin hawak yung tawag ito, yung
kapalaran na pupapasahod dito sa Japan. Hindi mo natin pwedeng i-fix na gano'n na ganyan pa ng palitan, uuwi na ako. Hindi uwi. Bukas makalawa, biglang magbago. Tapos nung nagbago na, nandiyan na ako sa Pilipinas, di laking sisi nyo, di ba? Kaya sa mga nagsasabi na hindi na worth it, pag-isipan nyo muna mabuti. Kasi sayang po talaga. Sayang na sayang. Kaya sa mga nag-a-apply, dire-direct nyo lang, ilaban nyo lang po yan. Ilaban nyo, manalig lang po tayo sa Panginoon na balang araw ay magbabago bigla yung palitan ng yen to peso. Ha? Napakaganda po dito sa Japan kung ako lang po talagang napakaganda talaga dito sa Japan. Ba't nga ba natin nagsishare yung ganitong reaction video? Kasi nga yung dahil nga sa kadami nag-vlog, kadami nagsasabi na worth it pa daw ba? Siguro sa inyo hindi na worth it. Pero sa aming mga maliliit at nakukontento sa ganyang halagang sahod ay worth it po. So yun lamang po at gusto ko lang talagang mag-share ng ganitong reaction video pagdating sa ganyang pasahod. So salamat!